Sa bayan ng San Miguel de la Loma, may isang lumang palengke na tinatawag ng mga tao bilang pamilihang itim. Hindi dahil sa kulay nito, kundi dahil sa mga usap-usapang may mga itinatagong kadiliman ang lugar, mga pagkawala, mga tinig sa dilim, at ang matandang nagtitinda ng karne tuwing madaling araw. Walang nakakaalam kung saan siya nanggagaling. Basta na lang siya lumilitaw sa isang lumang pwesto, may dalang styrofoam cooler na puno ng karne. Masustansya raw ito, sariwa, at laging mabenta. Ang tawag ng mga suki sa kanya ay, Lolang Pina. Payat siya, kuba, laging nakaitim, at may mga matang parang tumatagos sa iyong kaluluwa. Hindi siya palangiti, pero may paraan siyang makuha ang loob ng kahit sinong bumibili sa kanya, lalo na kung ikaw ay gutom, desperado, o may tinatago. Isang araw, isang dalagitang vlogger na si Kara ang nagpasya na gawan ng content ang mga urban legends ng palengke. Gabi pa lang, kasama ang kaibigang si Tim, nagtago na sila sa isang stall upang abangan ang misteryosang matanda. 3:00 ng madaling araw, may kumalabog. Isang lumang tricycle ang huminto sa tapat ng pwesto, at bumaba si Lolang Pina. Nakasuot siya ng makapal na balabal, at may dala-dalang cooler na umaagos ang pulang likido. Hindi nila inakalang makikita nila ito mismo. Pero hindi pa rito nagtapos ang kanilang pagkakagulat. Habang nakasilip sila, nakita nilang may gumalaw sa loob ng cooler, isang kamay. Hindi karne ng baboy o baka ang laman nito, kundi bahagi ng katawan ng tao. Nagsimula nang tumili si Kara, pero nahuli siya ni Lola. Sa isang iglap, nakalapit ito sa kanila, kahit hindi man lang narinig ang hakbang. Mas mahigit, hindi lahat ng laman ay para kainin, wika ni Lolang Pina, habang lumulubog ang kanyang mga mata sa itim at ang balat ay nagsisimulang magbago. Tumutubo ang balahibo, humahaba ang mga kuko, at bumubuka ang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Yung iba, para alayan. Napaatras si Kara, pero biglang nanghina ang kanyang katawan, amoy niya ang malansang singaw ng karne at dugo. Si Tim, nawalan ng malay. Nagising na lang si Kara kinabukasan, nasa ospital. Ayon sa mga pulis, may nagsumbong na may duguang babae sa palengke. Nawawala si Tim. Walang nahanap na Lolang Pina. Walang tricycle. Pero sa pwesto kung saan siya nagtitinda, may iniwang styrofoam cooler. Nang buksan ito, laman ay puro karne, at sa ibabaw, may nakasukbit na kamera ni Tim, nakapatay. Pagkalipas ng ilang linggo, may bagong vendor sa palengke. Isang matandang babae, nakaitim, may kuba, at nag-aalok ng promo. Mas mahigit, libre tikim. Masarap to, parang tunay na tao. Paalala, huwag basta-basta bumibili sa mga hindi mo kilala. Lalo na kung hindi mo alam, kung ano ang tunay na laman ng tinitinda.